Okay? Matthew chapter 5 verse 18 po tayo ngayon. Sabi po ng Bible, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled." So tayo po ay manalangin saglit. Let's pray. Kailang Diyos, we thank you, God, for taking care of us sa nakalipas sa mga araw, sa maghapon. Iningatan nyo kami, nakarating kami rito ng safe and sound na malakas. Panginoon, salamat po at meron kami prayer meeting uli. Mananalangin mamaya at mag-aaral po ng salita nyo ngayon. Continue to teach us and educate us. Gamitin nyo po ang preaching na ito muli para sa ikalalakas ng bawat isa, lalo na po sa aming sarili. Magkaroon po muli ng desire and hunger, lalo na po sa inyong salita. Tulungan nyo po ang bawat isa, magkaroon ng understanding, at sa pagtuturo po ito, wala po kayong nakita sa aking kamalian, kundi ikaw, Panginoon, na pag-aalayan ng lahat at pagkukunan ng kaalaman at karunungan. Kayo po magbigay ng power sa aming lahat through this message at pumilos po ang banal na Espiritu sa puso ng bawat isa. Nangin ko po kung may papunta pala, ihatid niyo po sila. In Jesus' name, Amen. Okay. So, itong binasa natin, lipat pala ako. Ay ang Panginoong Jesus sa time na ito is nagbigay siya ng tinatawag nating Beatitudes. Yung puro blessed are they, blessed are they, blessed are they. Yan, so mapapansin niyo yan from verse 3 until verse 11. At makikita nyo sa pagtuturo ng Panginoon ay may iba't ibang aral. Aral tungkol sa pagtsatsaga, aral tungkol sa mga nahihirapan, aral tungkol sa mga nagtitiis, aral sa mga mahabagin, aral tungkol sa pagiging Kristiyano, kung paano tayo naging mga mananampalataya na nahihirapan. But in verse 12, sabi doon, "Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they prophets which were before you." So, pansinin nyo mabuti yan. Sa 13, "Ye are the salt of the earth." Tayo daw ang asin ng sanlibutan. At kung tayo ang asin ng sanlibutan, dapat ay nakikita po yan bilang nagbibigay lasa at preservation sa buong sanlibutan. Okay? Pero hindi naman yan ang mga pag-uusapan natin. Pero dito sa chapter na to, dito mo rin makikita yung "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Napawang, lahat ng ito ay parang direct command through a preaching mula sa ating Panginoong Jesus. And by this, sabi ng Panginoon in verse 17, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill." So ano yung ipofulfill? Remember, ang pinapatotohanan ng Panginoong Jesus dito is yung kanyang salita. And in verse 18, sabi niya, "Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo," sa ating teksto, "ang langit at lupa ay lilipas na walang isang tuldok o kudlit man ang hindi magaganap mula sa batas hanggang ang lahat ay magkaroon ng kaganapan." Paalala nyo in John chapter 1. "In the beginning was the Word was with God, and the Word was God." So siya, si Jesus Christ, ay binibigyan din dito sa ating pag-aaral yung tungkol po sa kanyang salita, sa salita po ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yan ay binibigyan niya po ng comparison na yan po ay hindi pwedeng pigilan, hindi pwedeng bawalan. Pwedeng bawalan ng batas, pero hindi mababawalan at mapipigilan ng sino mang tao. Okay, pwede po kasing bawalan ng isang bagay. It's North Korea. It is a communist country na kamatayan ng kapalit ng pagbabasa ng Bible, at malaking punishment po ang aabutin ng tao pag nahulihan na may Bible ka. Kaya kung may mga churches man doon, very underground sila kasi talagang ang North Korea po ay matindi ang persecution sa mga mananampalataya. But then again, still, kahit makapangyarihang bansa ang North Korea, there are underground churches na nandoon po sa bansang yun.
Doon kung konti lang talaga yung nagbimisyon doon. Pero ano makita natin dito? Na kahit gaano kahigpit ang isang bansa, hindi rin nila mapipigilan ang salita ng Diyos. Na-try nyo nang pigilan ng isang bagay na hindi mapigilan. Anong bagay yan, Pastor? Yung bagay na pinipigilan namin pero hindi namin mapigilan. For example, high pressure na tubig. Subukan mo pigilan yan. Yung sa hose nga lang eh. Di ba pag pinigil mo, pinindot mo, pinipigil mo yung butas ng hose. Ano nangyayaring una? Di ba sumasabog yung tubig sa iba-ibang direksyon? Tumatama pag ganun. Kaya pag tinigil mo yung buhos ng tubig na ganyan, kumakalat naman yung tubig. Pwedeng napipigilan mo siya. Pero, nag-i-struggle ka muna. Kaya nga yung mga bumbero ang ginagamit pan-disperse ng mga nagwe-welcome kasi mahirap pigilan ng tubig. At minsan, yung mga dam, yung mga dike, they are built to limit and control the water flow. Pero nagigibay ang mga dam na yan, yung mga dike na yan, sobrang lakas naman ng agos ng tubig. Hindi rin ito mapigilan. Diba? Ano pa? So, may mga bagay din na mahirap pigilan, parang trend. Tingnan mo ang trend. Pagka naharangan ng kotse, nahinto ba ang trend? Hindi. Kalimitan, durog ang kotse. Ano pa? Ano pa mahirap pigilan? Damdamin. Diba? Mahirap din pigilan yan. Minsan kahit ayaw mo maramdaman yung damdamin mo, pusa mong nararamdaman eh. Kaya kahit tinipigil mo siya, nahihirapan kang pigilan. Pero sa lahat ng sinabi ko, pwedeng pigilan. Ang high pressure na tubig, anong pamigil? Ipatayin mo yung source. Diba? Kahit high pressure ang tubig, dahil sa mga check valve or control valves, napipigil sila. Diba? Trend. Paano mo mapipigil ang rumaragas ang trend, Pastor? Hindi syempre, patapakan mo yung preno. Kung ikaw yung nagdadrive, makikita mo, masasagasama yung mga tao. Magamit may mga nadidisgrasya pa rin kasi ang trend, bakal sa bakal ang gulong niya. Yung pinakagulong niyan, gumugulong din sa release niya na bakal din. So kahit perenuhan mo yan, preno yan, malakas pa rin ang impact niya. Ha? But, still, ang trend, napipigil pa rin yan. Okay? Ang damdamin, Pastor. Kalimitan, hindi napipigil ang damdamin. Pero may mga tao pa rin na marunong magpigil ng kanilang nararamdaman. Tingnan mo si Aileen. Isang malaking example to. Nakakapagpigil yan. Diba? Minsan nga eh. Ito, isa rin sa mga mahirap tong pigilan para sa kanya, naiihi ka na. Oo, napipigilan mo yan, di ba? Pero sa pagpigil mo naman, ano naman ang nangyayari sa'yo? Minsan dumating ka sa point na hindi mo na kayang pigilan, kumikisay-kisay na yung paa mo. Hindi mo na mawari kung saan ka pupunta. Di ba napipigilan mo pero naghihirap ka naman. Okay? So among sa mga sinabi kong yan, may mga bagay na ang hirap pigilan pero napipigilan. Ito, ang dami ng pumipigil. Marami nang nag-try pumigil. Pero alam nyo, itong sinatukoy ko na ito, kahit ang dami nang nagsumubok na pigilan ito, hindi pa rin nila tuluyan or talagang napigilan. At yan po ay ang salita ng Diyos. Okay? Kaya ngayong gabi, sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga kasama dito sa church, ang ating pong pag-aaral ay what can stop the Word of God? What can stop the Word of God? Ano ba ang makakapigil sa salita ng Diyos? Ha? Again, nabanggit ko kanina sa North Korea, bawal ang Bible doon. Pero may mga pinagpipray tayong North Korean missionaries. May mga missionary pa rin nakakapunta ron sa bawal na bansang yun. Lalo din sa ibang communist countries na kapitbahay ng Pilipinas, marami rin po ang mga Baptist churches dyan. Kahit pinipigil at bawal ang Bible, still, nagpatuloy pa rin po. At ngayon, sa nangyayaring pandemic, ang daming tinigil ang church. Sinong church ang kilala niyong matigas ang ulo? Kilala ba kayong ganon? Matigas ang ulo. Kahit bawal, simba pa rin. Meron pa ako naalala, nagtago pa sa compartment ng kotse, makasimba na.
Kamusta na kaya yung tao yun? Nakapasok lang, makasimba lang, nagtago sa compartment ng kotse kahit para siyang bangkay itong tinago. Kaya lang, ito po kasi, ang salita ng Diyos, hindi mo yan kayang pigilan. Pero maraming pipigil yan. So, meron tayong apat na bagay na pag-uusapan ngayon. Una, who can stop the word of God? Number one, is it Satan? Is it Satan? Can Satan stop the word of God? Let's see kung ano yung ginawa niya sa Matthew chapter 4. O kabilang chapter lang yan. Baka sipagin kayo hindi pa ilipatin dyan. Ha? Remember when Jesus Christ was tempted? Ha? So chapter 4 verse 1, then was Jesus led up into the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Tapos siya mag-fasting, sa verse 2, dumating yung tempter sa kanya, sabi, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Kung ikaw ang anak ng Diyos, after mo mag-fasting, gawin mo ang tinapay mga batong ito. Ano ang ginamit ng ating Panginoong Jesus? In verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out the mouth of God. So, Satan tried Jesus Christ, the Word. Kasi siya ang berbo, di ba? Satan tried to stop Jesus Christ's mission in fulfilling his task to be the Savior. Satan tried, just like what he was doing to Adam and Eve. Pero sila napigil. Pero ang hindi napigil ni Satan is yung pagbawi ni Jesus Christ. He tried to stop Jesus Christ from saving the world. Pero nung sinabi niya sa Satanas sa kanya, kung ikaw nga, ang anak ng Diyos, gawin ko tayo pa yung mga batong ito. Ano sabi ng Diyos? Man shall not live by bread alone, by every word that proceeded out of the mouth of God. Pero markahan nyo sa verse 4, ano sabi doon? It is written. Binaibol ni Jesus Christ si Satanas. Ginamitan niya yung word, ginamitan niya ng word of God. Si word, ginamit ang word of God pambara sa tempter. So parang doon, binlock na kagad ng ating Panginoong Yesus si Satan. But Satan didn't stop there. Hindi po siya tumigil doon. Bakit? Verse 5. Then the devil taken him up into the holy city and set him on the pinnacle of the temple. Hindi pa tumigil ha. Round 2. And he said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, he shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou shalt dash thy foot against thy stone. Oh, si Satan gumamit na rin ng Bible. Sabi niya, it is written. Sapagkat nasusulat din naman. Ano daw yung nasusulat? Na mga anghel may bibigay ng tulong para sa iyo, at sa kanilang kamay ay aangatin kanila kung ang babagsak na mabilis ang paa mo sa isang bato. Verse 7, sagmagot si Jesus. At nasusulat din naman, sabi ng Panginoong Jesus, pag mong tuksuin ang, doktrina ito, Panginoon mong Diyos. Si Jesus Christ mismo sabi niya, wag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. He is referring to himself, na siya ay Panginoon at siya ay Diyos. Both in the same. Bagamat siya nasa katawan tao. So Satan used the word of God against the word of God, but the word used the right interpretation for the word of God and dismantled Satan. Pero nyo, si Satan tinry pigilan yung word. Pero yung word, ano pinapakita nito? Pag mali ang interpretation sa word of God, it will lead to something bad. Pero nung ginamit ni Jesus Christ yung tamang interpretation, sabi niya, wag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. He claimed to Satan na siya ang Diyos. He claimed to us na siya ang Diyos. And clearly, nakita natin na siya nga ang Diyos. But, in round 3, verse 8, the devil taking up exceeding high mountains and shewed him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him,
All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay luluhod at sasambahin mo ako. Ito na, verse 10. Sabi ng Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, tumayo na. Tumayo na sa kanyang katauhan. Teka. Sabi niya, get thee hence, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. Kumbaga, ang Panginoong Kristo, tinayuan niya na yung kanyang identity. Oops, teka. Tumigil ka nga. Alam mo ba, ang Diyos lang ang dapat mong luluhuran at siya lang ang iyong sasambahin. Anong nangyari sa Route 3? 11. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. So anong makita natin doon sa na si Satan talagang i-stop niya ang Word of God. Alam mo, ano yung application niya sa buhay natin? Maging sa buhay mo, tatry ni Satan na gamitin ang Word of God against you. O, tinan mo, makasalanan ka, sinner ka, sinful ka, wala ka ng pag-asa. But kung kayo ay guarded ng Word of God din naman, hindi na kayo bastang madadaya at hindi na kayo bastang malilinlang. Kaya nga dapat, napakahalaga na alam natin na si Satanas, bagamat siya ay magaling, malakas, matalino, at talagang maabilidad, he will use the Word of God in wrong context. When we know the right context of the Word of God, Satan cannot just put it in our minds. Tanda mo, tinatry niyang pigilan ka na sumunod sa Diyos at any cost, ha? At any cost. Na-try niyang pigilan ka basta sa Diyos yung ginagawa mo, he will try his best to stop you. But do not let Satan stop you. Masdan nyo lang mabuti. Teka, si Satanas pipigilan ako nito. So dapat hindi ako nagpapapigil dito kasi si Satanas, yan ang trabaho niya. Ang pigilan, ang Diyos, ang pigilan ang salita ng Diyos. He tried. But he failed. Sana sa pag-try niya rin sa'yo, mag-fail din siya by you using the Word of God in the right context. Okay? So, nakakaisa na tayo, ha? What can stop the Word of God? Ano yung pangalawa? Shallowness. Shallowness or superficiality. Kababaw. Satan was very serious in his attempt na ultimo mga bagay na siyempre he cannot show his face to you at tadayain ka dahil doon hindi ka naman magpapadaya dahil alam mong siya yun. Kaya ang ginawa niya, mag-send na lang siya ng napakaraming kababawan para mahati ang mga time natin, mga oras at attention at focus natin at mawala sa Word of God yung ating concentration. Kaya masdan nyo, anong ginagawa ni Satan? Maraming kababawan. Ano-ano ba yung mga kababawan? Sige. Tingin ko naman, alam niyo na kung ano yung mga kababawan ng mundo eh. Mga laro, papanoorin, mga magtambay. Pansinin nyo. Ito, nakaraan, nakita ko. Parang sikat na talaga yung ex-member din. Ex nga ba? Ewan ko. Sikat na talaga siya kasi yung bida doon sa Squid Game, napansin siya or something like that. Sikat na siya kasi na-article siya sa isang sa Philippine Star. Alam ko yan, alam mo yan kasi Diyosmosa yan. Na-article siya sa Philippine Star tapos nailathala pa siya doon sa Go Cavite. Sikat yun dito sa Cavite. Kasi yun, ikaw na nagkwento. Tama naman yung kwento mo eh. Narinig yun. Basta yung bida sa Squid Game na dahil dinrowing niya, napansin siya. At tuwa-tuwa yung mga kapwa niya, ex-member sa kanya, proud to be sila. Kaya lang ako, hindi ako natuwa eh. Hindi ako natuwa na parang may bitterness. Hindi ako natuwa kasi parang pinagpalit nila yung paglilingkod sa Panginoon kaysa sa kababawan ng sanlibutan. And Satan was very happy about them because Satan knows
that we, especially you pala, na mga young people, ay mabababaw pang mag-isip. Imagine, naglilingkod ka na sa Diyos, mas gusto mo pang maglingkod sa tao. Hindi ba kababawan? Hindi ko sinasabing masama yun. Pero kung laging ang Diyos ang ipapalit mo sa ibang bagay, dyan yan nagiging masama. If God is the reason why we live, then it is also God must be reason that we are keep on living for Him. Kababawan po na ipagpalit ang Diyos sa kahit anong bagay. Kaya lang, ang Satanas, gusto niyang pigilan ng salita ng Diyos, kaya tinaktakan niya tayo ng napakaraming kababawan. Okay? You know, there are only few people that would appreciate this kind of living na ikaw naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy ka, and only few finish it until the end. Because most of people stop in the midst, tumitigil sila sa kalagitnaan kasi mas nakita nila ang kababawan ay mas masayang gawin. Wala na pong mas lalalim pa sa paglilingkod sa buhay ng Diyos. Even though maging successful kang as businessman, as careerman, as singer, as an artist, na-appreciate ka ng tao, but one day, they will forget you. Yung mga singer nga ng mga sikat noong araw, puro matanda na ngayon, wala na, hindi na sila sikat noong araw. People love them, but not the generation of today. Why? Because the Word of God is still the Word of God. Lahat lilipas, sabi ng salita ng Diyos. Remember Kenneth's report? Everything under the sun. Sa teksto natin, sabi langit at lupa ay huwag wawakas, ngunit ang salita ng Diyos ay walang tuldok o kudlit na hindi matutupad hanggat ang lahat ay magkaroon ng katupatan. Shallowness. Superficiality. At ang nakakalungkot pa, pababaw ang tao habang tumatakbo. Noon, yung panahon namin, na ako ang teenager pa, wala pa kayo sa mundo siguro, hindi ko alam. Pero nung panahon na ako ang teenager, walang mga kabataan na sumasayaw na lang bigla. Tapos gagawin na. Out of nowhere. Ngayon, lahat ng tao na yata, kita mo nilang kahit saan ka mapunta, never na hindi ka makakita ng mga gumagat. Lagi yun ang nila Yung step nila, gano'n. Yung mga bata. Parang hindi sila pwede mag-basketball kasi tsak maniniko lang sila Imagine yung mga nanay, tuwan-tuwa pa sa mga anak nila. Tapos maging yung mga nanay na hindi mo alam kung asan ang utak, yung anak nila lalaki, pero pinagbihis babae at tuwan-tuwa pa silang nagagaganon yung anak nila. Kababawan. Pero kahit ang kababawan, hindi pa rin kayang pigilan ang salita ng Diyos. Maraming kababawan sa paligid natin ngayon, pero tingnan nyo, ang salita ng Diyos na ipipreach pa rin. Tingnan nyo, kahit anong gawin ng tao, kahit anong tanggi ng tao, kahit sinong nang iwan, sinong nawala, ang salita ng Diyos, pinipreach pa rin. Lalo rito sa atin, pinipreach pa rin ang salita ng Diyos. Wala namang kahit isang nawala ang nakapigil. Why? Because the Word of God cannot be stopped. Okay? Number 3, what can stop the Word of God? Ano yung una? Satan. Pangalawa, superficiality or shallowness. Pangatlo, stubbornness. Katigasan. Hindi lang ng ulo. Mas matindi, katigasan ng puso. Diba sabi ng Panginoon, harden not your hearts as in the provocation. Bakit? Hindi mapipigilan ng katigasan ng puso Kasi imagine in the Bible, Paul is a really hard-hearted man. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, sabi lang ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, is it hard for thee to kick against the pricks?
Si Paul, napakatigas po nitong tao. Kumbaga, astigin to. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, hindi niya rin napigilan ang salita ng Diyos. Imagine a person like him will tell us, I can do all things. And a lot of people are getting that verse in the wrong context. Walang relasyon sa Diyos, pero I can do all things through Christ which strengthens me. Yun ang caption habang sumasayaw ng sexy. Tapos yun nga yung tinuro kong verse. Ang NIV version, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Pero hindi naman nila inaayos yung konteksto ng verse na yun. Isaiah 50:22 yata yun. Na, ang verse na yun ay para sa mga taga-Israel. I, the Lord, will hasten it in His time. Yun ang sabi ko. But people are people. Sa Bible, may mga matitigas po ang ulo. Ikaw maglala, ang katigasan ng ulo, patigasan ng puso, hindi naman bago yan. Dati na yan. Dati na sa Bible yan. But when Paul started to be called by God, yung tigas ng ulo ni Paul na ito, binasag ng salita ng Diyos. Okay? Zacchaeus, kilala nyo? Isa rin yun, matigas din ang puso. Grabe yun, garapal na tao yun pagdating sa pera. Pero nung siya ay tinawag ng Panginoon, Zacchaeus, halika, bumaba ka dyan. Ngayong araw na ito ay pupunta ako sa bahay mo. When Zacchaeus was called by God, the word of God entered Zacchaeus' heart, and the heart of Zacchaeus was converted that day. At kung sino man ang mga inapi ko, ibabalik ko sa kanila ng 4 na uri ang mga dinugas ko sa kanila. Try to imagine yung taong ganon pinalambot ng ating Panginoon. Kaya ito, paano natin i-apply sa ating ngayon? Alam mo naman ang salita ng Diyos eh. Hindi naman tayo naglolokohan dito. Ikaw na nakikinig yan. Alam mo ang salita ng Diyos. Pero pilit mong dinideny yan kasi against sa mga gusto mo eh. Pag against sa gusto mo ang salita ng Diyos, ayaw mong maniwala. But as Jesus Christ said in our text, heaven and earth shall pass away, but His words shall not pass away, till all be fulfilled. Kaya kapag Kristiyano ka, isang malaking, pardon for the word, katangahan, na iwan mo ang gawain ng Diyos because in the Word of God, the end is already settled. Satan will face his eternal doom and God will reign forever. Laging panghahawakan nyo pagkapagod na kayong mag-church. Yung sabi ng Panginoon sa Kristo in Revelation, surely I come quickly and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Pag mag-quit ka na sa gawain, yan yung isipin mo. Paano kung kailang nag-quit ako, dun bumalik. Patay. Pero tinan mo kahit anong tigas ng ulo ng tao, hindi sila mananalo sa salita ng Diyos. Sabi ng tao, hindi. Akin ang kapangyarihan. Hindi. Akin ang kalakasan. Parang yung rich man, sabi niya, ano ang gagawin ko sa mga ani ko? Ito alam ko na. Magtatayo ako at lalagay ko yung mga ani ko. Sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi, mamatay ka. Sabi ng Bible, it is appointed that man wants to die, and until now, wala pong taong nabuhay ulit. Sabi ng Bible, ang pinaka-kapatid ng pagsisinungaling ay anak. Sabi rin ng Bible, ang pera, ang ugat, lahat ng kasamaan. Lahat ang nakuha natin sa Bible makes sense. Ang hindi ko maintindihan, why are there people na kinuha lang sa internet yung info at naniwala na doon?
Grabe inaatake ang Diyos sabi nila. Ganyan ba ang Diyos ko? Pag hindi minahal, galit, mananakit na lahat. Imagine that. Pag hindi minahal ng Diyos, papatayin na lahat, dadalhin sa impyerno dahil hindi siya minahal. Oo, kung ganun siya, anong pakialam natin? Ganun siya Diyos siya He can choose to do things on His own and do whatever He wants. Wala tayong karapatan na kahit ano. Walang sino man tao may karapatang mag-claim ng kanyang karapatan. Dahil wala siya karapatan, dahil tao lang siya. Remember may illustration? Yung mga langgam, pinapatay natin, nagpapaalam ba tayo? Pero ba't sino pinapatay? Because para sa atin, wala silang karapatan. Pero wala kahit sino man sa inyo ang may matinong utak na mamamatay para sa langgam. But Jesus Christ did that for us. Wala tayong karapatan. Pero kahit wala tayong karapatan, namatay si Kristo para sa atin. Diba Romans 5:8? God commended His love toward us. Dahil while we were yet sinners, Christ died for us. He doesn't need to die for us, but He died for us. Eventually, He will go and return for us. Kapatid, yung pagiging Kristiyano natin, waiting game lang ito Matanggal ang mahina, bagsak ang mawawala. Pero pagdating niya, okay, kaalaman na tayo. At hindi mapipigil ang pagdating ng Panginoon. Nobody can stop God's coming. Jesus Christ's return will not be stopped by anyone, by anybody, by anything. Kahit itong pang-apat nating point what can stop the word of God? Sickness. Alam nyo, kahit sakit, hindi mapigilan. Imagine this pandemic, stop everything, kahit church. Pero yung word of God na i-preach pa rin kada Sunday, kahit online lang. Diba? Napigilan ba? Totally napigil ba? Hindi. I remember the days nung nagpupunta ako rito with Eileen. Tapos, kasama namin si Princess. Yung mga sumunod na. Dahil medyo tumapang na ako noon kahit may mga harang pa. So, nakita kong kaya naman. Tuloy-tuloy na uli ang service dito. Without thinking of any sita-sita. Basta mag-ingat pa rin sa COVID. Why? Because sickness was not the one who can stop the word of God. I remember then, way back years ago, nung ako'y may sakit. Hindi rin napigil ang salita ng Diyos. Nagpipreach pa rin ako kahit may sakit ako. Kahit pinubuhat ako ng mga tao para mailagay ako sa pulpit, nagpipreach ako. Why? Because the word of God cannot be stopped. Kahit hindi ako mag-preach, may ibang mag-preach. Kasi hindi mapipigil kahit ang sakit. Sinong patunay natin? Si Pablo ulit. Diba? Sinabi ni Pablo, Panginoon, pakikiusap ako, tanggalin mo to. I besought the Lord thrice. Sabi niya, pakiusap ako sa Panginoon 3 beses para alisin ito. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weaknesses. Or gladly therefore in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. May sakit pero hindi rin napigilan ang salita ng Diyos. Kahit sino pa talaga, no? Sa talas nga, hindi napigilan, sakit pa kaya? Sabi ni Pablo, or when I am weak, there I am strong. May sakit po siya. Kaya ang Kristiyano, minsan, ito aminin natin to. Minsan yung sakit natin, sinasakyan natin pag tinatamad tayo. Hindi naman talaga sa hindi mo kaya, tinatamad ka na rin. Kaya sasakyan mo na lang yung konting sumasakit. Pero tandaan mo, absent ka kaya hindi mapipigil ang word of God. Kaya nga doon sa verse natin, di ba? For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. Subukan mo pigilan ang salita ng Diyos, masasaktan ka lang. Hindi. Sabi ng Bible, di ba, huwag makipamatok sa sanlibutan, sa unbeliever? Hindi, sige, gusto pa rin ako sa unbeliever. O, tinan mo nangyari. Nasaktan ka lang. Why?
Because you cannot stop the Word of God, and even though you don't like it, the Word of God will happen itself. Kahit ayaw mo, kahit ayaw nila, ang Word of God magaganap at magaganap. Okay? Kaya ngayong gabi sa ating pag-aaral sa what can stop the Word of God. Kung walang makapigil sa Word of God, bakit mo pipigilan? Diba? Dapat, imbes na pigilan, di ba, dapat paniwalaan at sakyan mo ang Word of God para ihatid ka nito sa tagumpay na buhay. Aminin natin yan sa personal life natin. When we try to stop or do not believe the Word of God, nasaktan lang tayo. Pero nung sinubukan naman nating umayon sa Word of God, nakita naman natin tama pala ang salita ng Diyos. Hindi magkakamali ang salita ng Diyos kasi. Dahil Diyos ang may sabi niyan. Kung hindi magkakamali ang salita ng Diyos, ano ang ginagawa mo at ayaw mo itong pakasundo? Okay? So mga kapatid, if we cannot stop the Word of God, parang hihiramin ko yung kasabihang nauuso ngayon. Mahirap kalaban ang salita ng Diyos, kaya kinampihan ko na lang. And that's the greatest thing na pwede mong gawin sa Word of God. Huwag mong kalabanin, huwag mong sagupain, huwag mong salubungin. Kampihan mo ang salita ng Diyos. Dahil pagkakampi ka ng salita ng Diyos, siguradong mas maganda ang buhay para sa iyo. Okay? So tayo po ay yumuko. Tayo po ay dalangin. Let's pray. Most gracious loving Father, we thank you, O God, sa aming pong nabasang talata. Salamat po at nakita namin na wala kami patutunguhang tama at maganda kung hindi ang salita ng Diyos ang aming ipangunguna. Kaya sa gabi pong ito, O Lord, salamat po sa naipahayag na mensahe na ang salita ng Diyos ay hindi mapipigilan dahil ikaw, Panginoon, ang may hawak nito. Turuan at tulungan niyo po kami na ang salita mo, Panginoon, ang aming unahin, priority, palaganapin, gawin, sundin, at i-apply sa aming buhay, basehan ng mga desisyon at pang-araw-araw pang mga pagpapasya. Tulungan niyo po kami sa aming napakinggan. Huwag po itong maging option, kundi maging batas. Makita namin ang kahalagahan ng pagsunod sa salita mo upang hindi po kami maligaw sa buhay. Salamat po ngayong gabi. Dinadalangin po namin ang church na ito. Patuloy mo pangunahan, gabayan, hawakan, at bigyan po ng provision, pangangailangan physical and spiritual, lalo na financial. Kayo rin po mag-provide, mag-bless sa mga nagtatrabaho, nagbibigay. At ikaw rin po, Panginoon, na mag-ingat sa amin sa COVID-19. Huwag niyo hayaan pumasok ang virus dito sa church at maging sa mga mahal namin sa buhay. Protektahan niyo po, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang Amazing Grace Family of Churches. Magpe-pray po para kay Pastor Julan sa lupa ng Baile. Mabayaran nila ito. At maging sa ibang mga churches na kasama namin. Lord, we pray din para po sa aming church dito. Mabayaran po namin ang mga dapat bayaran sa lupa, sa pagpapagawa, maging sa inyong kalooban na dapat namin lipatan. At samantala at permanente, ikaw po maglagay ng wisdom sa akin sa tamang mga desisyon. Ikaw rin po mag-ingat, Panginoon, sa aming mga gawain. Bigyan niyo po ng katagumpayan ng gawain sa Sunday at maging Panginoon sa bawat isa na kasama ko rito ngayon. Dalayan ko po ang pagtugon niyo sa panalangin nila. Dinadalangin din namin ang mga hindi namin kasama physically at ang mga kapatiran na hindi na namin kasama, Panginoon. Ay tulungan niyo rin po na mapagtanto yung kahalagahan ng inyong salita. Dalangin ko rin po ang inyong pag-iingat sa bawat isang narito at maging sa church namin, Panginoon, ay naging pangalan nyo maitaas. Dalangin po namin ang aming bansa. Bigyan nyo po ng wisdom ang mga boboto. Bigyan nyo rin po, Panginoon, ang patuloy na proteksyon ng bansang Israel. At bigyan po, Panginoon, ng pagpapala ang mga tao patuloy at tapat at sumusuporta sa gawain. Dalangin po namin itong lahat in Jesus' name. Amen. Salamat po at tayo po ay manalangin.